Magandang gabi po mga kapatid. Yan po sa Majuro Christian Church. So dito po ngayon ay naku po ang malakas na naman ang hangin. Baka mas malakas pa yung simoy ng hangin sa aking pagsasalita. Magandang gabi po sa inyo. Ngayon ay nasa alas 9 po ng umaga dito ng araw na ito. At tayo po ngayon ay nasa pulong panalangin. At uli po nandito tayo sa serye po ng pagsamba sa ating Panginoon. At tutuloy po natin yung ating pag-aaral sa gabing ito. At gusto ko lamang po idagdag yung Genesis 2:3 dahil noong nakaraan ay pinag-aralan natin yung Genesis 2:1 and 2 na talata. Sa verse 3 ay idagdag po natin itong sa simula po na tinatawag na Sabat, no? Ang sabi ng verse 3 sa Genesis 2:3 ay pinagpala ng ating Panginoon ang ikapitong araw at ginawa itong banal sapagkat dito ay nagpahinga mula sa lahat ng gawain ng paglalang. Okay? Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo muna po manalangin sa Panginoon, hingi ng tulong sa Kanya. Muli po ay nagpapasalamat po kami sa gabing ito upang muli mas lalo pa naming mapag-aralan at makita ang napakagandang paglalarawan at mga pinagmulan po at mga kahulugan at mga bagay na magpapatunay ng kadakilaan po ng pagsamba sa aming tunay na Diyos. Pangunahan niyo po kami sa tulong ng Banal na Espiritu at patuloy na lumago po kami sa aming pananampalataya at lumago kami sa kaparaanan ng aming pagsambang ginagawa para sa inyo. Salamat po sa time na ito. Pangunahan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Magandang gabi po muli sa inyo mga kapatid. So sa simula po ng Sabat na tinatawag, nakita natin ang kapahingahan ay hindi lamang po ito pagtigil na gaya ng sinabi po natin, kundi ito ay isang pagpapala, no? Ang Panginoon mismo ang nagtakda po ng ikapitong araw bilang tinatawag nating kadosh. Ibig sabihin po banal, at hiwalay po ito sa mga pangkaraniwan, no? Sa ganitong paraan ang Sabat po ay naging unang araw na itinalaga para sa pagsamba sa ating Panginoon. Hindi ito tungkol sa pag-iwas po sa anumang gawain lamang, kundi ito ay pagkakaroon po ng oras na itinalaga para sa Kanya, no? Pagtatalaga ng oras para sa Kanya, hindi lamang yung parang nagiging kaugalian ng karamihan at titigil lang sa gawain o ano pa man, kundi ito ay talagang paglalaan po ng oras maaari natin ibigay sa presensya ng Panginoon bilang pagsamba po natin sa Kanya. Okay. Ang salitang kados ay nangangahulugang banal, no? Na ginawa ng Panginoon. Ito ay nakatalaga, hiwalay po para sa ating Panginoon. At yung tinatawag na barak, sabi nito ay pinagpala. Ito ay tanda ng biyaya na dala po ng pagsunod sa disenyo ng ating Panginoon na Kanyang ginawa. So ang pagsamba ay hindi po pabigat. Tandaan natin, ito isang pagpapala. Kung alam po natin na pagpapalain tayo ng Panginoon, siyempre talagang gusto natin gawin ang bagay na yon, no? Pero nakakalungkot sapagkat ang pagsamba minsan sa Panginoon ay yun nga po, nagiging parang mabigat para sa ating gawin o ano paman. Ay dapat ang lagi nating iniisip, ito yung pagpapala ng Diyos sa bawat sandali na ginagawa po natin ang pagsamba sa Panginoon. Blessing ito ng Panginoon, pagpapala na ibinibigay niya. Kaya isang paalala na ang tunay na kapahingahan ay nagmumula lamang sa ating Panginoon. Okay? Ang kapahingahan ay nagmumula sa ating Panginoon, hindi sa anumang mga bagay. So ating pamumuhay ay ang pagsamba ay matatagpuan sa pagtatabi ng ating oras at puso para sa ating Panginoon.
no? Tandaan natin, yan ang pagsamba sa Panginoon. Time para sa Kanya. Kaya napakahirap din, no? Minsan sa pagsamba natin ng pangmaramihan, yung nagmamadali tayo, no? Para bang hindi naman sa ano parang ang dating, 'di ba? Parang nagmamadali tayo na para bang alam mo na, no? Na dapat sana ay ang oras na yun talagang nagnanais tayo ng pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Ito'y oras ng Panginoon na dapat nga doon pa tayo mas lalong manabik, di ba? At hindi na pakiramdam na parang gusto lamang nating lumipas ang oras na yon at matapos lang, di ba? Parang nakakahiya naman sa Panginoon. Kundi sana ay hindi po ganoon sana ang ating maging damdamin, kundi may pananabik tayo sa ating puso na ito'y gawin, yung mga sandaling oras, minuto, segundo na nasa presensya tayo ng Panginoon na isang napakatamis para sa atin, at hindi tayo nagmamadali. Para ano? Para kasi may gagawin tayo, kasi meron tayong dapat trabahuhin. Parang nakakaya, di ba, sa Panginoon. Hindi po dapat na isang parang nangyayari isang pasanin o mabigat na bagay ang ginagawa nating pagsamba para sa Panginoon, kundi dapat ito ay maging mahalaga para sa atin. Kaya ito po ay isang napakagandang kapahingahan ng ating mga espiritu para sa ating Panginoon. So sa ating pamumuhay, ang pagsamba ay matatagpuan sa pagtatabi ng oras sa ating puso para sa ating Panginoon. Ang pagtigil sa gawain ay nagiging pagkilala na may mas mahalaga sa Kanya, na sa Kanyang puso. Mahalaga ang Kanyang presensya kaysa sa anumang ating magagawa. Yun ang napakaganda, no, na pagsamba at paghinto natin sa ating mga gawain. Ang pagsamba ay isang pamumuhay sa Kanyang kapangyarihan. So nawa, ano, Panginoon ay nawa ang pagpapala po ng Sabat o kapahingahan at sa kabanalan na ikaw na mismo ang siyang nagtakda nito ay nawa po ay matutunan natin, no, na magkaroon tayo ng oras para sa ating Panginoon at makita na ang pagsamba ay biyaya at hindi pasanin para sa atin. So sa lahat ng mga bagay sa ating mga buhay na napakahalaga para sa atin ang pagsamba na ito. Kaya mga kapatid, magandang tanong po para sa atin habang sumasamba po tayo sa Panginoon. Mabigat ba para sa atin habang tayo ay kasama natin ang mga kapatid sa Panginoon ng kapulungan habang sumasamba tayo? May pasanin ba sa inyong puso na para pang pabigat yung ating ginagawang pagsamba? Sana hindi po, no? Kundi nandyan po yung saya, galak, at hindi isang mabigat na bagay para sa atin ang gawin, ang sambahin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa mga oras na sandali na ginagawa po natin. Isang bagay pa na makikita natin, no, dito sa ating part 3 sa pagsamba na ito. Tingnan natin yung ginawa dito ni Noah. Basahin po natin ang Genesis 8:20. Genesis 8:20. Gaya po ng sinabi natin, ang Torah, no, yung Pentateuch, sa 5 aklat po ni Moises, andito natin makikita mga pundasyon talaga ng pagsamba na makikita natin na talagang napakadakila ang pagsamba sa Panginoon. Genesis chapter 8 verse 20. 8:20. Tinatakpan ko yung cellphone, no, baka maingay na naman yung hangin, no? 8:20. Ang sarap po kasi dito sa lugar na ito na position ko. Pakita po sa inyo, ha. Yan po ang makikita po ninyo. May mataas na bundok, maraming mga building, no, napakasarap po mag-aral at magbulay ng salita ng Panginoon, manalangin sa lugar na ito. 8:20. Tingnan natin yung paghahandog dito ni Noe. Verse 20 ng chapter 8 ng Genesis. Ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon. Kumuha siya sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon, at ang alay ng mga handog na susunugin sa dambana. Ito po yung after ng baha. Kung matatandaan po ninyo, no?
after ng baha. Sa Genesis 8:20. Pagkatapos ng baha, ang unang ginawa ni Noah ay hindi po magtayo ng bahay o maghanap ng ari-arian, no? Kasi nga po, nasira na ang lahat eh. So, sila na lamang ang natitira na nabubuhay na tao at magpapasimula sila ng kanilang buhay. So, pagkatapos ng baha, ang unang ginawa ni Noah ay hindi magtayo ng bahay o maghanap po ng ari-arian, kundi magtayo ng dambana. Nakita natin na ipinapakita nito na ang pagsamba ay tugon po sa pasasalamat at pagkilala sa pagliligtas ng ating Panginoon. No? Kaya pala, kung mapapansin po ninyo, yung, lalo na sa gospel, babasa kayo, may pinagaling ang Panginoon, tinulungan, binuhay, no? Habang siya po ay nagbiministeryo. Ano ang gusto ng mga taong niligtas niya? Yung mga tinulungan niya. Di ba may mga time na sinasabi nila, Lord, susunod na po ako sa inyo, saan ba kayo pumaroon? Di ba? Lord, saan ba kayo pumunta? Pupunta ako, maglilingkod ako sa inyo, sasama na po ako sa inyo. Yung pala tanda talaga ng pagkatapos na tayo iligtas, tulungan ng Panginoon, ay natural lamang po, no? Yun ang magiging reaksyon at tugon ng mga iniligtas at tinulungan ng Panginoon. Na ang sumunod, sumumba, maglingkod sa ating Panginoon sapagkat bilang pasasalamat sa pagliligtas na ginawa ng Panginoon. Kaya naniniwala ko ang isa sa bunga, no, ng tunay ng pagliligtas sa atin ng Panginoon, kung nauunawaan natin, ay ang alin? Ang magpasalamat, sumunod sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga po, no, sa ganitong pagkakataon na ipinakita dito ni Noah bilang pasasalamat, no? Ang unang hakbang ng bagong simula ay hindi ang ambisyon ng tao, kundi ang pag-aalay sa Kanya. Napakaganda ng ipinakita rito. Ito pala ang pinaka mahalagang panimula, no, ng ating buhay talaga. Akala natin yung ating profesyon, yung ating mga bagay na ambisyon, yan ang mga dapat una sa ating buhay na ginagawa natin. Pero bilang pasasalamat pala sa paglikha ng Diyos sa atin, sa pagliligtas ng Diyos sa atin, ang unang hakbang sa pagsisimula, no? Hindi ang ating mga ambisyon. Ambisyon ng tao, hindi yun. Kundi ang pag-aalay sa Kanya sa pamagitan ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Ang salitang misbits dito, yung dambana, ay mula po sa ugat, no? Na sabak, na ibig sabihin po ay nangangahulugan po ng mag-alay ng hain, no? O yung salitang magtira pa sa pamagitan ng sakripisyo. So ganun po talaga ang ginagawa po nila, no? Papatira pa at sa pamagitan ng mga sakripisyong binibigay nila sa pagsamba. Hindi basta ito isang yung dambana, isang structure lang na makikita natin ng dambanan ito, kundi ito'y lugar ng pakikipagtagpo sa ating Panginoon sa pamagitan po ng ating handog. Kaya natural lamang po sa ating pagsamba sa Panginoon, may dala-dala tayong mga handog sa Panginoon, no? Sa dambana ng ating Panginoon. No, hindi lamang po sa isang struktura, isang bagay na altar na sasabihin natin, kundi ito isang pagpapatira pa natin, pagbibigay at paghahandog natin ng sakripisyo para sa ating Panginoon na makikita natin. Hindi basta struktura o dambana, kundi lugar ng pakikipagtagpo sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating handog na dala. Ang ola o yung handog na sinunog na makikita natin dito ay nangangahulugan po na sabihin ay umakyat, isang alay na ganap na sinunog para sa ating Panginoon. No, sumasagisag po ito ng buong pag-aalay ng paghahandog sa ating Panginoon, kaya sinusunog po yan. Ibig sabihin buong buo na ibinibigay sa ating Panginoon. Kaya ito po yung burnt offering na nagpapakita ng buong binibigay natin, yung paghahandog na ibinibigay natin sa ating Panginoon. So sa ating pamumuhay, ang pagsamba ay hindi lamang salita ng pasasalamat. Okay?
kundi talaga ito ay buong puso at gawaing inaalay natin sa ating Panginoon, no? Hindi lamang tayo puro salita dito, kundi talagang makikita sa ating buhay ang ating pagsamba at pag-aalay na ibinibigay natin pasasalamat sa Panginoon. Hindi mawawala na tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon. Ang pinakamahalagang tugon sa kanyang pagliligtas ay ang pagbibigay ng ating sarili bilang buhay na handog. Yung sinabi ni Pablo, di ba, sa Romans 12 verse 1. Iayin natin ang ating sarili ng isang haing buhay sa ating Panginoon, na isang katampatang pagsamba para sa ating Panginoon. Yan po ang napakahalaga, no, sa pagsamba natin sa Panginoon. Ang unang iaari natin ang ating mga sarili sa Kanya. Naibigay na ba natin ang ating sarili ng isang haing buhay para sa ating Panginoon, buong buo para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Napakahalaga po ng bagay na ito. Dahil sa Kanyang pagliligtas, no, pagbibigay ng Kanyang sarili para sa atin, ay ibigay natin ang ating mga sarili bilang handog na buhay para sa atin na itinalaga sa dambana ng Kanyang presensya. Ibigay muna natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon bago yung mga bagay na maaaring ibigay natin sa Panginoon. Kaya Panginoon, Ikaw ang nagligtas, Ikaw po ang nagbigay ng pagbabago, no, sa ating buhay. Tulungan niya tayo na mauna sa lahat ng mga bagay ang pagsamba at hindi ang sariling mga plano natin. Napakataas, napakadakila talaga ng ipinapakita ng kahulugan ng pagsamba sa unang mga paglikha ng ating Panginoon. Napakahalaga, no, ang pagpaplano ng paayos na pagsamba sa ating Diyos, na higit pa sa ating mga sarili, higit pa sa maaaring mga bagay na prioridad na maaari nating gawin, ambisyon sa ating buhay, kundi ang siya ay purihin at pasalamatan, ihandog ang ating mga sarili. Nawa ang ating pong buhay ay maging isang handog sa Kanya na alay, no, para sa Kanya ang ating mga sarili. Napakahalaga po ng bagay na iyon. Kaya dito makikita natin talaga sa buhay ni Noah, sa kanyang paggawa ng altar ng pasasalamat, ay pagpapakita talaga ng napakataas po ng gawain po ng pagsamba para sa Diyos. Kaya mga kapatid, pinaghahandaan ba natin yung ating pagsamba sa Panginoon? Yung ating ibibigay, yung ating mga sarili, at ito ba talaga yung nagiging isang napakataas na prioridad sa ating buhay? O may mas higit pa sa ginagawa nating pagsambang ibinibigay sa ating Panginoon? Mas higit ba yung ating ambisyon? Mas higit ba yung ating trabaho? Mas higit ba yung pagkita natin ng pera? Alam natin mahalaga ng kumita ng pera. Pero sa nakikita natin dito, mula sa paglikha pa lamang, na ang pagsamba, ito ay yung pinaka-prioridad na napakahalaga, na isang pribilehiyo na maibigay natin ang ating sarili upang sambahin at pasalamatan ng ating Panginoon. Kung haharap tayo sa Panginoon, Lord, nakikita mo ba na talagang ang pagsamba para sa akin ay ang napakataas na gawain na maaaring ibigay ko sa aking Panginoon o hindi? Kaya ito po isang napakagandang tanong at challenge po sa atin ngayon, mga kapatid. Sa bawat araw ng linggo, meron tayong mga maramihan grupo na sumasamba sa Panginoon. Pero sana ay meron tayong mga altar ng pasasalamat sa Panginoon. At ito'y nagpapakita po ng pinaka mahalaga para sa ating buhay mula sa ating puso, no? Ang pagbibigay at paghinto at paglalaan ng oras para sa ating Panginoon, para siya ay ating sambahin. Nawa po, nakita natin muli sa buhay po ni Noah, ang altar ng pasasalamat na ginawa niya sa Panginoon ay bilang pasasalamat sa kanyang pagliligtas at pagsisimula ng kanyang buhay dito sa mundong ito, na pinakamahalagang ipinakita niya ay ang pagsamba na maaaring gawin natin sa Panginoon. Maaari po ninyong simulan yan sa paghahandog ng inyong sarili para sa Panginoon, at sa mga susunod na mga araw sa ating buhay ay maipakita natin na siya ang pinakadakila, sapagkat siya ang ating Diyos na sinasamba. Nawa po ay muli kayong pinagpala po sa maikling debosyon natin tungkol po sa part 3 ng ating serye sa pagsamba sa tunay na Diyos, ng mga tunay na mananamba.
At salamat sa pribilehiyo na ibinigay niya para sa atin upang siya ay atin pong sambahin at pasalamatan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli po, salamat sa inyo ang kaluwalhatian, kadakilaan. Kayo lamang ang nararapat naming sambahin sa espiritu at katotohanan. Nawa po sa aming mga buhay ay makita po ang pinakamataas na bagay na maaaring gawin namin, ang paghandaan ng pagsamba para sa aming Panginoon. Salamat po sa opportunity, pribilehiyo na sambahin ka namin at purihin. Salamat sa pagbibigay ng iyong buhay. At nawa ang aming mga sarili ay naihandog na rin namin sa inyo bilang haing buhay, karampatang pagsamba para sa aming Panginoon. Ingatan po ninyong bawat isa at patuloy po ninyo kami pagpalain at ingatan at gabayan po sa gabing ito. Salamat po sa inyong mga salita sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Patuloy po tayong magdalangin sa Panginoon at patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Palaguin sa ating pananampalataya at sumunod sa Kanya. Maraming salamat po.